Sonic cake naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Kung titingnan ninyo, mukhang madali yung cake na ito, pero ang pinakamahirap na part dito sa cake na to ay yung ating 3D fondant. Kasi hindi naman lingid sa inyong kaalaman na hindi pa ako talaga ganun kagaling sa mga fondant, di pa tayo ganun kasanay, lalong-lalo na sa mga 3D toppers. At lalong-lalo na kapag meron talagang ginagaya na character. Ang customer natin ay na-refer ng ating classmate natin ng college na customer din natin. So, mga repeat customers na natin tong mga ito. Kaya, syempre, ayaw natin na mapahiya tayo. At dapat gagalingan natin. Actually, hindi lang din naman porket kakilala mo or porket na-refer mo, gagalingan mo. Syempre, every time na gagawa tayo ng bagong cake, palagi dapat mas better siya dun sa mga naunang ginagawa natin. Kaya, ayun, nagtagal ako siguro ng mga 5 hours yata para lang magawa itong 3D topper na ito. Mamaya makikita nyo siya kapag nilalagay na natin siya sa cake. 8x4 ang size ng cake na ito, and then soft icing lang yung pinaka-base cake natin. Actually, mabenta talaga sa atin yung mga soft icing na base cake na merong mga fondant details. At kung itatanong ninyo kung humuhulas ba, lumalambot ba yung mga toppers, nasisira ba yung cake, to be honest, mga sa experience ko, wala pang nangyaring ganon. Yes, medyo challenging lang ikabit yung mga toppers sa icing, lalo na kapag sa side at pagka mabibigat yung mga toppers. Pero nagagawa natin yan palagi ng paraan. At huwag kayong mag-alala dahil isa-share natin lahat yan. At ito na nga, nilalagay na natin yung mga unang fondant toppers natin. Ayan yung mga leaf toppers natin. Kung makikita ninyo, magkakaiba yung tone ng pagka-green niya. Ayan, merong light, merong dark. Tapos pinag-alternate lang natin yan at pinaikot natin sa cake. Pero hindi natin siya pinalibot sa buong cake. Ayan. Tapos ito na, nilalagay na natin si Sonic na 3D topper natin. Pasensya na mga hindi natin na i-vlog ito kasi hindi ko talaga vlog yung mga fondant toppers natin, lalo na kapag first time ginagawa, kasi feeling ko may nanonood sa akin mga hindi ako makapag-concentrate. Hayaan ninyo, next time kapag makagawa tayo ulit neto, sana makapag-vlog na tayo. Ayan. Tapos ayan yung mga ibang details natin. Itong mga rings na ito, kaya napatayo yan ng ganyan kasi dinikit lang natin yan sa water. Kinapalan lang natin yung pagkakagawa ng rings para tumayo siya at para hindi siya manlambot. At ito na ang final result. Wow! O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!